Mabuhay Pilipinas, mabuhay Cagayanan, mabuhay world. Nandito na naman tayo sa panibagong special serye ng Kape at Kwentuhan featuring mga modernong bayani ng Cagayan de Oro. Ako nga pala si Maria Isabel Josti sa video, ang inyong magandang konyo vlogger na maghahatid ng mga iba't ibang kwento ng mga manggagawa ng Cagayan de Oro. Ang mga manggagawa, ang mga tunay na bayani ng modernong panahon ay nagsilbing ilaw at inspirasyon sa lipunan sa bawat hagbang ng kanilang tinatahak sa industrialisasyon at teknolohiya ng pagsulong. Sila ay nagdala ng liwanag ng pag-asa at pagbabago. Kasama ang ating mga kaibigan sa Kape at Kwentuhan, matutunghayan natin ang mga kwento at aral ng ating mga modernong bayani. Cagayanans, Filipinos, let's all watch this. Mabuhay Cagayanans, mabuhay world! Ako si Athena Tal. Ako si Anika Carbon-Tanier. Ako nga po pala si Sofia Lagay. Ako si Crisette. Ako si Alex. Ako si Ashley. Ako si Merlin Abishuting Ting. Ako si Cheryl Andrea Binobelit at isasama ko kayo ngayon sa aking pagtuklas sa isang modernong bayani ng Cagayan de Oro. Hi ma'am, maaari niyo ba ipakilala ang iyong sarili? Hello, ako po ay si Attorney Rosalie Grace Escobia. I'm 52 years of age and I work as a lawyer. I'm a practicing lawyer, also a certified public accountant. Part of my work is a university lecturer and also consultancy in an environmental laboratory. Kaya ako nga pala si Jun Carlo Bilangoy, 38 years old, nakatira sa Upol, Misamis Oriental. Nag-work ako dito sa Xavier Ateneo. Hi, I am Glisel Faith L. Asilo Ibiza and I am 28 years old and currently I am a teacher here at Corpus Christi School, Makasandi Campus. Ako po si Fidel M. Cambare. Ako po ay isang CPA lawyer and I am 28 years old and I am affiliated with the Bureau of Internal Revenue as a group supervisor of the Review and Evaluation section of the Assessment Division. Ako si Anthony Chua, 24 years old na po ako ngayon at nagtrabaho sa Max Restaurant. My name is Jerson. I am the General Manager of Public Games. I'm also 30 years old. Ako, si Eloisa Tagarda. I'm already 25 years old, going 26. And I'm currently the librarian here at XU Libraries. Ako po, I'm Elvisa. I'm being Mabilin. I'm 48 years old. I am the Assistant Environment and Natural Resources Officer of the City Government of Cagayan de Oro. Ako si Sabrina Ragay, po ay 52 years old na. Nakasalukuyan po akong nagtatrabaho sa real estate bilang isang ahente. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Maria Ana Jan Dominic A. Cruz, pero maaari niyo akong pinakatawagin sa pangalan Jan at ako ay 24 years old at ang trabaho ko ay isang student assistant dito sa church na ito. Ilang taon na po kayong nagtatrabaho at bakit po yan ang trabaho na napili niyo? Nagtatrabaho ako sa BIR for almost 7 years na. Yan yung napili kong trabaho kasi for me, taxation is one of the subjects that I really love during my accountancy years and also in my law school. 1 year na po ako nagtatrabaho sa Max at pinili ko yung trabaho kasi gusto ko may support ang sarili ko financially at gusto ko din para sa experience na din po sa pag-work. I've been working at Public Games for around 5 years. Just started out hanging around at the shop when it was small, and I saw it had some managerial problems, so I stepped in as a community member, and then just went from there. Okay, I've been working even while still in college in our family business, but formally with regard to my work as a lawyer, I started in my practice in 1999, private practice, up to the present. Actually, for want of nothing better to do, after nang nag-graduate ako sa accountancy, my parents encouraged me to take, especially my father, my late father, he encouraged me to take up law. So wala din naman akong ginagawa, so I proceeded to study law, and that's it. Whenever I want to, when I start something, I have to finish it. So, yun. Accidental lawyer. Almost 5 years, 5 taon na po ako nagtatrabaho bilang librarian
Pero nag-start po ako as a public librarian in the first 2 years. And then on my 3rd year, napunta na po ako dito sa XU Libraries. So I've been with the and the government service for almost 20 years. Actually, wala akong choice. My degree in chemistry kasi I'm working with the science pa rin for the environment. Dito sa Xavier Ateneo, 10 years in service. And nag-work ako para sa aking pamilya. Para sa akin, ito ang napili kong trabaho dahil ang lugar kung saan ako nagtatrabaho ay sobrang lapit lang kung saan din ako nag-aaral, kung saan yung mga classes ko sa school. So parang para sa akin, napaka-accessible ng trabaho ito. So, paano niyo po ba ginagampanan ng iyong trabaho? Time management lang po at pursige lang na kaya talaga. We were molded sa university. Commitment, compassion, competency, and what else? What's the other C? Wala na, no? Conscience. Yeah, that's it. That's true. Thank you. Actually, maraming ginagawa ng mga librarian. We are not just basically guarding the books, but I'm in charge also for the technical services. So, ako po ang nag-classify ng mga books to make sure magpa-process para meron silang classification, meron silang mga covering yung mga physical processing. Then, ako din po ang in charge ng social media marketing as well as some paperworks na binibigay sa akin. It's more of dapat walay backlogs, dapat kay ka nang pag-present ako sa akong students, prepared na jud kayo ko. So, that's how I fulfill my job. At the same time, dapat the best yun ako mahatag. Sipag at tiyaga lang talaga. Ganun. Kailangan namin safety yung pumapasok dito at saka yung mga empleyado. Ginagampanan ko ang aking trabaho na may commitment, may dedikasyon, at palaging pinag-aaralan araw-araw ang mga bagay na dapat matutunan sa opisina. Paghahanda sa tuwing may misa o may mga events or minsan sa mga pare kung may mga kailangan sila. Ako minsan yung tumutulong sa kanila para maging smooth or maging ready sila bago magkaroon ng mga misa dito. So, gaano kahalaga ang trabaho ninyo para sa inyo? Para sa akin, mahalaga siya kasi pag nakabinta, nakakatulong din ako sa mga finances sa bahay. Malaga talaga ang trabaho para sa akin kasi dyan ako kumukuha ng finances ko pag nasushort ang ate ko. It's very important because number one, siya maging ang source of income. At the same time, siya po ang source of joy nga makakita ka sa mga students. At the same time, makita nimo ang ilaha bitaw change of attitude once magbala nila nga ay sayo naman day ang math. So kana ang murag source na ko of inspiration. It gives me a sense of purpose. At least, no, I'm doing something worthwhile. I find meaning in what I do. Oh, very important. Very, very important. It's because I saw how I started off as a player back when I wasn't a manager here at the shop. And I saw the potential of the community here in Cagayan de Oro as a hobby shop and as a collectible card game community where all these people are hanging out, just having fun, and sharing all their passion with their favorite card games. So that really inspired me to keep working. It's very important because it's my way of somewhat my source of income and also my training so that I can balance my time and also like do my work. Mahalaga siya in a way na ito ang nagbibigay sa akin ng aking pang-araw-araw na source of income at inspirasyon na din at nagbibigay sa akin ng aral para maibahagi ko sa aking mga estudyante sa taxation. I'm into alternative lawyering, so my fees are socialized based on the capacity of my client, and I do pro bono cases also and help in foundations of the religious such as the abandoned children, orphans, and victims of sexual abuse. Ano ang motivasyon mo sa araw-araw ng iyong trabaho? Madami. Hindi lang kasi pamilya ang iniisip ko dito. Naisip ko rin yung co-workers ko kasi alam ko kapag wala ako or absent ako, namimiss nila ako. Of course, the family that I have because I need to provide my children's needs and then provide them the best quality education.
You think of your work as a vocation. So you owe it all to God. Especially the Magis dito sa we are molded to do for the greater glory of God. So you should be proud of what you do, and then do it with much dedication and sincerity in dealing with people, especially those who have less in life. Motivation ko po araw-araw ay makapagtapos ng pag-aaral at masuportahan ang sarili ko ng kahit konti lang. The biggest motivation for me is the community, because when I see myself going to these events outside the shop, traveling, and I see these big communities from different places all across the world, I would imagine our community here in Cagayan de Oro to grow the same level as they do. Because it's just so fun to hang out and meet new people every day, playing your favorite games. Regarding sa aking family, na magbigyan sila ng magandang buhay. My motivation is to help our country in collection. Kasi BIR is one of the collecting arm of the government. So we collect taxes through just enforcement of tax laws for nation building and the upliftment of the lives of the Filipinos. So yun ang goal talaga natin, makapag-kolekta ng taxes para po sa ating lahat na mamamayan ng ating bansa. Mahirap po ba magtrabaho sa Cagayan de Oro? Hindi naman mahirap, basta gagampanan mo lang yung tungkulin mo kung saan ka nagtatrabaho at mahalin mo yung trabaho mo. Actually, hindi mahirap dito sa Cagayan de Oro kasi laid back tayo. Unlike in Manila where rat race dun. Sa Cagayan, medyo parang slow tayo dito. Although, if you're talking about lawyering, marami na din ang lawyers ngayon. So, but it depends upon how you see it. For me, it's nice to work in Cagayan de Oro compared to other or highly urbanized cities. Para sa akin, mahirap talaga kasi marami kasing nag-a-apply at kung weak ay hindi maganda ang iyong performance ay maaaring ikaw ay mapalitan. Yes, kasi I'm from the province. So, imagine being away from your family for almost every month. Malami ako kasi hindi kasi ako nakaka-uwi every month because during Saturday may classes ako. Sunday I have to take care of the boarding house as well as a pet dog that I have here. So, nakaka-uwi lang ako kapag may holidays. Yun ang parang nakakasad kasi if nag-work ka ng malayo from your family, from the people you know. Sa lahat naman ng trabaho, wala namang hindi mahirap. Mahirap talaga lahat. Kasi pag at tiyaga lang. Sa iyong trabaho ngayon, ano po ang iyong pinapangarap o hinahangad o pinagdadasal? It's more on academic na progress. So I'm almost done with my masteral. So hoping na mo-graduate na gyud and then makaproceed na po tayo, nag-higher na po nga learning. Na each individual, dapat ma-realize yun ng bawat isa na ito lang yung mundo natin. So, kailangan nating protektahan, kailangan nating i-protect. We need to conserve what we have right now. What I'm really hoping for in Public Games is to have multiple branches all across the nation. It's because we really want to step up and grow the community and make it let's just say, our main goal is to be the #1 hobby shop in the Philippines. That's our current goal. Maganda. Ang hinaangad ko lang sa buhay ay makapagtapos ng pag-aaral at maging successful na businessman in the future. Sa lahat po ng ina na nagtatrabaho, ang isa talaga na pinagdadasal namin is yung makatapos ang aming mga anak at makikita namin sila na natagumpay sila sa kanilang pag-aaral. Maganda ang kinabukasan na kanilang maaabot sa buhay. Well, I always pray for a better world, no? Like Miss Universe World Peace. But as a teacher, I want to mold. That's why a lot of people are asking me why remain in the college of undergrad, not in the College of Law. What's you call this? Ang tawag? You have to graduate studies. But
I believe that I'd be able to mold my students, influence them in such a way that like living a life of integrity and honesty, all these values you can impart to your students somehow. Na sa aming mga students ko will not be eaten up by the systems, fractured system. Ipinagdadasal ko palagi na sana dumating yung point na tayo naman po ay mabigyan ng pagkakataon na ma-promote o mabigyan pa ng maraming opportunity na mas malawakan ang ating scope sa trabaho bilang isa po tayong abogado at isang CPA, at sana makatulong sa ating komunidad, lalo-lalo na sa mga taxpayers natin, na sana we can educate them to be better tax-paying individuals. So last question po, ano ang maibabahagi mong aral or advice bilang isang manggagawa? For the younger generation, dapat alam yung anong gusto niyo sa buhay. Discover your strength para makikita din yun yung worth mo sa sarili mo. Kailangan mo maging proactive at saka resourceful kasi hindi lahat sa workplace ibinibigay. No, limited lahat yung resources natin. So, kailangan maging resourceful tayo. Goals natin, parating natin despite the limited resources that we have. Hindi lang tayo maglamang sa ating kapwa. Ganun lang. Be somebody you'd be proud to know. So in everything you do, give your best. No more, no less. Give your best. And then, yun lang. Just be a good person. Talk to your friends, to your coworkers, and just communicate. Try to work things out if there are a lot of problems. Because at the end of the day, that's all like we can do to solve our problems. I guess it's more about the insecurities of people inside that they need to let it out in order for each other to be very comfortable and to be working with each other. You should always give your best. Dili pwede nga, dili lang ta nga level, so hatag lang yun nga hatag sa imo nga best. Whenever you handle a project, do your best. Excellence in whatever you do. That's the magis. Okay, irrespective of you are dealing with paid or unpaid clients who are able to pay or those who cannot pay, give the same service. Deliver the same service. Sa isang manggagawa, dapat ikaw ay committed, ikaw ay may dedikasyon, at kahit sa hirap at ginhawa, mahalin mo ang iyong trabaho. Mahalin natin ang trabaho dahil yan ang pinagkukunan natin ng hanap buhay. Work hard, strive to do better, and always, every day, pray to God, thank God for all the blessings you have. Kasi you don't know the blessing you have unless you lost them kasi. Kasi for once in your life, ito yung pinagdarasal mo na makapunta ka sa estado mo kung asan ka ngayon. So always be thankful sa Panginoon, sa inyong katrabaho, at sa oportunidad na always na ibinibigay sa iyo. My name is Gerson. Ako si Sabrina Ragay. Ako si Eloisa Tagarda. Ako si Jun Carlo Bilangoy. Ako si Fidel M. Cambare. Ako si Attorney Grace. Ako si Glisel. Ako si John Cruz. Ako si Anthony Chua. And I'm very proud to be the General Manager of Top 10 Groups. Nagmamalaki ko na ako ay isang real estate agent. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang librarian. Pinagmamalaki ko na ako ay isang security guard dito sa Xavier Ateneo. Pinagmamalaki ko na ako ay isang manggagawa sa Bureau of Internal Revenue at ako ay isang abogado at CPA. At pinagmamalaki ko na ako ay isang guro. At ipinagmamalaki ko, ako ay isang student assistant. At ipinagmamalaki ko na ako ay isang service crew ng Max Restaurant. Pinagmamalaki ko na ako isang abogado. At saka CPA. Marami pang iba. Ang mga manggagawa bilang modernong bayani ay nagbubukas ng pintuan sa mas maginhawa at mas makatarungang kinabukasan. Ang kanilang lakas at determinasyon ay nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin na mangarap, magtagumpay at maging bahagi ng pag-unlad ng bansa. Sa bawat pagkilos ng bawat manggagawa, tayo ay naging saksi sa pag-usbong ng isang lipunan na puno ng pag-asa at pagkapantay-pantay. Tunay ngang modernong bayani ang ating manggagawa. Sila ay nagsilbing pundasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
Sa ngalan ng Kape at Kwentuhan, maraming salamat at kami ay higit na ipinagmamalaki kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating special at huling serye ng Kape at Kwentuhan, ang mga modernong bayani ng Cagayan de Oro. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Bye-bye!